Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks, ano. So let's start. Ayan, sagalitan lang to. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel. Tapos paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So ngayon ang nangyari is, ano ba nangyari? Ayan, since na-cover na natin to before, so punta tayo dito sa daily chart, ano. Check natin. Gap up guys. So tingnan natin, pinitik siya papataas. And kasi dito sa part na to, overbought na siya actually talaga eh. Ayan sa daily chart, ano. So ngayon tingnan natin kung may hit pa to, no. 5.5 yung sabi natin eh. Basta malapit dito sa green box guys, ano. Yan. So tignan natin, since may ano dito, may gap up. Tignan natin kung ano pa to. Pasusustain at may extend pa up to 5.5. Kasi ito na yung next resistance for ASIN, ano. Yan, kung titignan natin. Same sa 200 day. Ayan, fresh breakout to. And typical kasi pagka ganito guys, may pullback na nangyayari, ano. Ayan. So after mag-breakout sa 200. So tingnan natin to for ASIN, ano, kung may hit ba si 5.5 or pagpo-pullback na tayo. So bukas Friday, tingnan natin. Let's see kung ano yung magiging sentiment bukas. Ayan, for this one, ano. Ayan. Then Merrimart. Ayan, so medyo mabilis tayo sa part 9, ano, kay ASIN kasi na-cover na natin yun eh. Kahapon ba or no isang araw. Ayan. So kay Merrimart hindi pa natin to na co-cover ulit, ano. Let's start with eto, ay sa weekly time frame muna tayo para makita natin yung overall trend niya, no. So for now kasi medyo ano to, no, medyo bearish pa rin kasi before yung huling ano natin dito, yung huling update. So eto yun eh, di ba? Dito siya nag-hold sa part na to. Okay. Pero dahil hindi siya ano nag-hold sa 1.2, ayan. So siya ay nag-act as a support na or ano pala, resistance, ano. So dati support. Ayan. Last bounce dito eh, tapos sell off. Retest, ayan, pero hindi na claim, wala, rejected guys. Tapos right sa part na to medyo nag-hold pa nga rito eh sa 1 eh, no. So this portion, ayan, so lagyan natin, ano. So this portion pwede natin i-consider to as resistance, ayan, kasi dati support siya. So flip lang tayo dito, no. Ayan. So this one, tignan natin kung ano to, mariretest. Ayan, for now is medyo nagrally siya this week, ano. Huge green candlestick. Okay, for this one, sukatin natin. Saan ba yung panukat? Ayan, so medyo nalilito ako sa mga ano. Okay, 13%. So pwede pang ano dito yan, mag-retest, ano, sa 1. So dito guys, check natin. Okay. Sa part na to marami na dito ano eh.
First touch, second touch, third, and fourth. So, tignan natin kung makakawala na ba siya or hindi pa, no? Ang mahirap kasi dito kung hindi siya mag-retest sa 1, ano? Ngayon, ayan, galing po siya sa oversold area. What about sa daily chart? Okay, sa daily chart, check natin. Okay, paangat, pero dito sa stochastic niya, overbought na siya. Plus, yung kanyang 200-day, may confluence dun sa may resistance natin. Malapit nga dito. Sa may green box, guys. So, it means pwede mag-retest. Pwede ba? Of course, pwede. Pero resistance na kasi to sa diagonal, ano? Ayan. So, resistance na yan dito. Ayan, kung titignan natin, ano? Ayan. So, bukas tignan natin kung mare-reject ba or magra-rally dito sa, ano? Sa 200-day moving average. Save. Next one, converge. Ayan, tas mamaya itry nating makapag-upload. So siguro mga ano na. Di ko pa sure kung magja-jogging ako mamaya eh. So tignan natin ano. Ayan, baka makapag-upload tayo about sa mga REITs. Ayan. So na-miss ko na rin i-cover yun ano. And yung typical kasi pagka weekend ko siya nagagawa, no? So for converge, still yun pa din naman ano, 'di ba sideways pa rin to. Possible accumulation pero dapat makapanik kasi dito no sa may ano na to, resistance na to sa 10.35. Okay, basta na sa green box na to, guys. Yan, so possible retest to muna eh. And tingnan natin kung medyo malakas, edi supposed to be that pag breakout, then pull back, ano? Ayan, so medyo maganda siya actually yung kanyang itsura ngayon, ano? Payapa siya for converge. 200-day. So, breakout, pero let's see. Okay. Okay, no? Medyo maganda, no? 2023 pa to sideways, guys, no? Kaya medyo maganda siya actually. Pagka nag-breakout, of course, yung tentative target dyan, yung height na to. Let's say dito. Ayan. Tapos hanggang dito, guys. Tentative target. Or yung typical target, guys, ano? So, at least mahit yung 12.8. Ayan, no? So, since wala pa naman, edi, let's see, tignan natin, ano? Next, okay. SMPH. SMPH. Siguro burahin natin to. Kaya para mas ma-clarify natin ano. Tapos punta tayo sa weekly. Ayun. Kita na. Okay, sa part kasi na to medyo nag-bounce ano. Ayun, malapit sa oversold area. And lower high, lower low. So, tignan natin, ano. Medyo nag-retest lang dito, guys. Dito sa part na to. Yan. Strong support. 26.5 ano malapit doon. Kasi dito, guys, nung ano ata to, pandemic ata to. Tama. So, ito, guys, pandemic to. Okay.
Pandemic, tapos nagkaroon ng mahabang week. Shake out, ano. Okay, tapos balik dito sa may support. Ayan. So, support to since 2016. Ang mahirap lang kasi maging ano to, no? Maging double top. Pwede, yes, pwede yan. Diba? So, siya ay M pattern, guys, no? Since nag-hold naman, tignan pa rin natin. Baka kasi possible ano lang to, no? Accumulation. Bakit? Ayan, so, pwedeng ganito, guys, yung kanya mag-itsura. O, diba? Pwedeng ganito, eh. Okay. So, pwedeng, let's say, ganyan. Tapos, balik dito. Shake out. Diba? Ganyan. Tapos, retest. Then, bounce ulit dito. Pwede mag-bounce ulit, ano? Tapos, retest ulit dito, guys. Sa 40, malapit dyan. Diba? So, pwedeng ganyan, no? Yung bullish case for SMPH. So, tignan natin, no? This support, yung 26 na to, very crucial to, guys, ano? And supposed to be dapat mag-hold dyan para hindi siya malaglag. Ayan. So far, so good. Bakit? Kasi nga nag-hold eh. Ang mahirap kasi biglang malaglag. Katulad na to, no? Ayan. Pagka may mga black swan event. Ayan, katulad ng COVID. No? So, sa daily chart, check natin. Goods naman kasi galing sa oversold area, no? Pero, mahina pa siya actually. Yung kanyang RSI value nasa 50 lang eh. Ayan, pero yung kanyang stochastic overbought na. So, tignan natin. Still, pwede pa ito mag-retest dito guys, ano? Sa 26. 200 day. Plus, eto. Ayan, kasi medyo sideways siya rito, guys, eh. O, diba? Ayan, kaya tignan pa rin natin sa mga susunod, ano, na buwan. Kung paano magpe-perform tong, ano na to. SMPH. No? Ayan, SMPH, tapos STI. Let's check this one, STI. Ayan, paminsan-minsan lang natin nakikita tong STI na nagte-trend, ano? Or trending pala, yan. Nagte-trend tuloy. Ayan. So, ngayon, buy natin. Okay na pala. Ayan. Okay, punta tayo sa weekly chart para mas makita natin. So far, so good. Medyo maganda yung pinapakita ngayon ni STI. From here, medyo nag-sideways siya rito, no? Starting nung 2020 pandemic, guys. Ayan. So, dito siya nag-hold. O, diba? So, saan yan? 0.32 or 0.3, sabihin natin, 0.3. No? Tapos, breakout. Dito, guys. Ano? Kasi nag-rally dito, eh. Diba? Tapos, rally. Then, ayan. Sideways, then, yun na, no? So, price discovery na ngayon to. Markup pace, right? Since this one, pwede natin to makonsider as a double bottom pattern, ano? So, saan yung ano nyan? Eto. Okay. So, dito nag-breakout eh. So, medyo nag-stay dito ng konti. Okay, tas breakout, no?
Sa first try niya, wala. Tsaka sa may second try. Yung sa third try, ayun, boom. Diba? So far, check natin. 200% goods. Pero, overbought na siya rito sa weekly, ano. Okay, imagine this one, ano. Grabe to, oh. High tas lower high sa overbought region. Take note, nasa weekly tayo dito for STI. Ayan, plus eto confluence. High tas higher high. So, it means possible. Pwede pa siya mag-extend actually. Pero, ano na to? Delicates na, guys. And kasi possible divergence na to, no? Sa higher time frame. And pag nakakita po tayong ganun, mas makaklarify yan pagka meron ding divergence sa lower time frame. Ayan. So, for STI, since, okay, kasi pwede pa itong maging flat eh. Pero let's say, ano na to, may divergence na talaga to, no? Pagka ngayon, chinek natin sa daily chart at meron ding divergence. So, medyo kabahan na tayo talaga nun. Ayan. No? So, ngayon kasi, dito pa lang natin na-check sa weekly chart. Ngayon, baba tayo sa daily chart. So, dito, overbought na rin. Kaya, medyo ingats lang. No? Ayan. So, tignan natin to. Actually, medyo delikado na nga ito eh. No? Ayan. So, let's see. And kasi dito, since titignan natin high, tapos lower high, tapos nag-higher high dito eh. So, it means pwede panibagong trend. Let's see. So, we don't know. Bukas Friday. Tingnan natin, ano. Ayan. So far, kung i-check natin dito, so, possible mag-extend hanggang dito, guys. Ano, pwede rito, eh. So, dito pwede sa 1.06. Saan na ba yun? Okay, palagi ako nalilito dito. Dito, guys, pwede. Ayan, kita na dito, eh. Ayan, oh. Iyan na natin, extend na natin. Yan. Okay. So, bakit doon? Ayan. So, kita na. O, diba? So, meron dito. Meron dyan. Meron dyan. Meron dyan. Okay. So, dito rin. Ayan. So, possible, pwede pang umuntog dito. Yan. Sa 1.05. So, tignan natin, ano. Gap up. Ala namang gap up. Okay. So, ito tinitignan natin kasi pagka bullish talaga, supposed to be dapat yung 200-day moving average. Ayan, pataas yung kanyang trajectory. Like this one, ano, for STI. Oh, yeah. Ayan. Ali. Okay, let's go. Last 3 tayo, no? Tapos mamaya, itatry ko pong mag-upload about REITs. Mag-update lang tayo. At na-miss ko na rin. Remove drawings. Okay, tapos itago mo natin 200. Tapos balik tayo sa weekly. So, for this one, actually, ayan. So, dito muna tayo mag-focus. Check natin kung saan pwede. Saan pwede. Ayun. May nasilip na tayo, guys, na ano dito, possible support for AL, ano. Ayan. So, kitang-kita dito, guys. Pwede rito. Ayan. So, kung babagsak, pwede pa rito.
Okay, malapit sa 24th, 23.7, ganyan. Okay, basta malapit sa may green box na yan, ano. So far kasi lower high pa rin to. And kung titingnan natin, ano, since nung nag-peak siya nung 2019, eto siya eh. Lower highs, no? Ayun, no? So kitang-kita naman siya. So for now, medyo ayun, for me, medyo hindi pa goods, no? Yung kanyang chart. Ayan, kasi pwede pa itong bumaluktot pababa eh. Ito. Ayan, so pwede pa siyang bumaluktot pababa. So tignan natin sa daily chart. If ever na meron tayong makikita. Ayan. Check natin 200, ano. Ayan, so crucial to yung 200-day moving average for AL. Okay. So tingnan natin kasi meron pa ditong gap down, ano, dalawang ano to, gap down. O di ba? So gap down dito sa ano ba to? 30 plus 32, ano, 32 tas 31. Ito yung first, tas ito yung pangalawa. Ayan. Yung sa may second gap natin, so halos na filled pero not exactly na filled siya, no? Yung gap dito. Kaya pwedeng balikan yan. So siguro mag-retest dito, pwede pa eh. Ayan, sa may 200-day moving average, ano. Ayan. Pero syempre, maghanap tayo ng confluence. So, ang possible na confluence natin dyan, of course, yung resistance, no? Check natin. So, for now, itago muna natin yung 200. Tapos, ano tayo, mag-check tayo ng resistance ngayon, no? So, pwede. So, saan ba pinakamarami? So, dito pwede, oh. Dito pwede rin. So, I think dito pwede. Ayan. So, malapit dun sa may ano natin, ano? Dun sa may second gap. Bakit dun? Ayan. So, pagpipili kayo ng mga support and resistance, mas maraming ano dun, points. Much better. Ayan, o. Diba? Ayan. No? So, it means eto, resistance talaga to, guys. No? Etong 29.7, malapit dyan. Tapos yung pangalawa, or yung pang first pala, na ano natin, first gap, nasa 32. Of course, maghanap tayo dun. So, hanap lang tayo. 32, ano? So, dito malapit. Okay, so I think dito pwede. Ayan. Ayan, so confirm, guys. Pwede nga ma-filled plus yung 200 confluence din to. Ayan, no? So, in between. Kasi pagka nabutas to, guys, yung ano natin, first resistance na pinakamalapit, 29 eh. Diba? 29.7 plus. Ayan. So, pagka na-penetrate to, so, pwedeng umabot hanggang dito, guys, sa 31-32, no? Ayan, para ma-fill yung ano natin, first gap. Plus, eto pa. Ayan. And, kung titingnan natin is, ano naman, kumbaga, normal naman yun, ano? Na lumalagpas sa may 200. Katulad na to. Diba, lumalagpas siya. Ayan. So, next. RC, ano ba to? RCI
Ayan. So, RCI. So, trending siya. Itago natin yung 200. Tapos, burahin natin drawings. Palit. So far, so good to. Solid, ano? Solid. Ilang percent from here? Noong 2024 lang pala to nag-rally. Nagrabe, oh. Parang PHA yung galawan before, eh, diba? Solid. 700, 800% yung peak, no? Grabe, oh. Solid. So, congrats sa mga nakabili dun sa dito sa baba. Grabe, no? Pero, kung ngayon kayo bibili, guys, for me, in my opinion, not good because for me, bearish to. Why? Ayan, no? Lower high sa ano natin, sa indicator na RSI. Then, sa price, higher high. So, it means, it indicates, ano, bearish divergence. Okay, so bearish divergence possible, of course. Ayan. So, ngayon, ayan. So, punta tayo dito sa daily chart. So, sa daily chart, healthy pa ba? Okay, kasi ngayon medyo ano to eh. Nag-gold sa may previous top niya, no? Dito. Okay, sa area na to. Diyan, saka dito. Ayan. So, pwede natin to i-consider as a support for RCI. So, tingnan natin kung mag-extend pa siya papataas, ano? So, tingnan natin. Daily, ano to, chart, guys, no? So, for now, so, as long as na ano dito, mag-hold, eh, pwede pa rin to mag-retest dito sa may, ano, ayan, sa may 4. 3.95. Saan yun? Eto, guys, yun. Ayan. Yung sa may previous top niya, no? Tapos, nag-pullback nga, eh. Ayan. So, typical to. Okay, so we have here a nice rally, pullback, retest, rejection, then breakout, pullback ulit. Ayan. So, since meron na tayong point of reference dito, so, syempre, magiging support na yan, no? Then, isa pa, pwede pa. So, isang rally, pwedeng top, eto, or mag-create ng panibagong higher high dito, no? So, ganun lang ano natin for RCI. Yung nakikita natin, ano? Bullish case for RCI. So, as long as na mag-hold dito, guys, ayan, sa may 2.74, goods pa yan. So, pwede pa mag-rally, no? Since galing naman yung kanyang RSI dito sa may overbought, diba? Tapos, nag-pullback. So, meaning, pwede pa, no? Ayan. So, let's see. Plus, yung ano niya, stochastic, oversold na. Kaya pwede, no? So, pwede pa itong mag-rally. 200-day, malayo. And last, bell. Check natin yung bell. Na-check na ba natin to? Okay, so check na natin yung bell. Okay, parang na-check na nga natin to before. Check nga natin, bell.
One day ago. Ayun. Ito guys, na i-cover na natin siya. Bell, ayun, May 14. So, na-cover na natin to guys. And yung sabi natin before, possible divergence di ba? Bearish divergence. So, ngayon, nag-rally at nahit na yung dito, resistance. Ayan, 2.79. So, tignan natin kung mag-extend papataas. Ayan, kasi resistance na to It's either ma-break or mag-pull back dito sa may first, first green box natin. No? So, saan yun? Eto guys, sa 2.5. 2.5 first green box. Eto. Ayan, no? So, pagka di nag-breakout, balik dito. Ayan. So, malapit dito sa 2.5, Or, kung mag-breakout, so, saan pwede? Okay. So, I think, napunta tayo sa daily chart. Ayan. So, sa daily chart, may confluence na kasi tayo dito. And even dun sa may sa weekly divergence, plus dito rin sa daily divergence, confluence yun. No? Plus, ayan, sa may kanyang stochastic overbought na rin. Pero, just in case lang, just in case na mag-extend pa. So, saan possible? Ayan. So, that's the question for this one. For Bell. Bell nga ba yung dyan? Pronounce. Hindi ko alam yung pronounce. Mahina ako sa ganun Ayan. So, pwede dito. Ayan. So, dito guys, pwede rito. Ayan. So, around 3 guys, pwede pa to, no? Ayan, so extend na natin dito guys. Ayan. Bakit sa 3? Because of this. Ayan. Okay. Ayun pa yun. Tapos ito pa, no? So, pwede pang extend dun guys, pero yun nga, may mga divergence no? For Bell. Then, kung mag-pull back, ayan, sa 2.5. So, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.